Alam nyo ba na sobrang lamig ngayon dito sa La Trinidad, north of Baguio City? So, ito yung pruweba. So, legit po yan. 10.8 degrees Celsius. So, dito kung makikita nyo, parang malakas yung araw pero sobrang lamig. Ngayon lang ulit ako nag-sweater tapos nag-jacket. Ganito kalamig as in. Pero sa Baguio, 13 degrees. Mas mainit ng konti sa Baguio. Pero dito sa Trinidad, since nasa valley kami, mas malamig as in. So, kitang-kita nyo, naka-jacket ako, naka-sweater ako, tapos naka-t-shirt. Ganito kalamig talaga dito sa La Trinidad ngayon. Especially taglamig. Parang winter, no? Kaya panahon na para gumamit ng electric fan heater. Hindi siya cooler ha. Heater naman siya ngayon. Kaya bubuksan natin and i-testing natin kung effective nga ba siya na pampainit dito sa room kasi sobrang lamig. Hindi nyo lang alam kung gaano talaga kalamig ngayon and ina-expect namin na mas bababa pa ang temperatura. Kaya kailangan talaga ng electric heating fan. According sa Pag-asa ito so yung sa BSU, sa Benguet State University campus yung naitala na temperatura. So it is within the Valley of La Trinidad. So legit na legit po yung temperatura na yan. So kung inaakala nyo na ito na yung pinakamalamig, nagkakamali kayo. Possible na bababa pa ang temperaturang ito since may history na umaabot kami sa 8, yung minsan 7, na-try ko na yung 7.5 dati. Tapos siguro yung very rare na kapag magkaka-6 na. Pero yan na yung nung kapanahunan na ng parents ko na kumbaga ilalagay mo daw yung plato ng tubig sa labas ng bahay and then kapag umaga na daw, may namumuong konting frost doon sa tubig na yan. So, ganun daw kalamig dito dati. Mas malamig dati kaysa ngayon. Pero, malamig pa rin. Kung makikita natin sa Pag-asa, so according sa Pag-asa weather, yan yung satellite forecast ng Pag-asa, mapapansin nyo talaga yung pag-blast ng Arctic cold air. So correct me if I'm wrong, basta cold air galing sa north yan. So binablast niya towards Luzon. So apektado ang cold air sa Luzon and then sa Bicol region, tapos sa may upper portions ng Visayas, tapos pati ata parts ng northern parts ng Palawan, no? Pero, kung makikita nyo sa lower half ng Philippines, lower Visayas, tapos buong Mindanao, medyo cloudy siya, tapos medyo yung may mga concentration of red, parang red na yan, or yung moisture. So, ibig sabihin, medyo makulimlim, and I think medyo maulan din sa parts ng Mindanao right now. And then, kung mapapansin nyo sa ibang satellite, ganun din. So, pumunta naman tayo sa Japan Meteorological Agency. Tignan natin dito sa may Japan Meteorological Agency and nakakonsentrate dito sa Pilipinas. Kung makikita nyo sa upper portion, ito yung amihan, no? Yan yung amihan na cold weather from the north. So, dito inaapektuhan ang Luzon, Bicol region, tapos sa northern parts ng Visayas. Pero dito sa baba, ayan, dito sa may baba, sa may Mindanao, medyo maulan siya. So, kitang-kita nyo dito, no? Maulan talaga siya. And, izo-zoom natin. So, ganyan yung itsura ng weather dito sa Pilipinas. Malamig sa taas, pero dito sa baba, medyo makulimlim at maulan. Ayan, no? Kitang-kita nyo yung red. So, dito, fair weather dito sa taas. So, yan yung according sa Japan Meteorological Agency. Tsaka alam nyo, magandang mag-stroll or bumisita dito sa Baguio ngayon, especially kontrolado na yung gastroenteritis, pero precaution pa rin sa mga kakainan yung establishments. Kasi dry yung weather, hindi siya umuulan ngayon, pero malamig. So this is the best time na i-experience nyo yung lamig dito sa Benguet, sa La Trinidad, sa Baguio. O diba? Tsaka mag-travel din kayo outside Baguio, hindi lang pure Baguio lang yung pupuntahan nyo. Ito yung isa sa mga nakaka-challenge pag nandito ka sa Baguio. Yung tubig. Kasi kung minsan yung mga tutuluyan nyo nawalan ng kuryente o kaya walang heater, nakaka-challenge talaga. Lalo na kapag 10 degrees yung lamig. As in, hindi pwedeng hindi ka mag-jacket sa 10 degrees. As in, sobrang lamig ngayon and mas lalamig pa. Kaya yun ang isang thrill kapag pupunta kayo dito sa Baguio, to experience the cold weather, the cold water, yung icy water, lalo na kapag walang heater, no? Diyos ko,
it will be an unforgettable moment kapag nandito kayo na ang tubig nyo ay walang heater. Ayan, sa mga hindi sanay sa heater, i-try nyo kaya. Kahit once lang. Grabe, kahit na sobrang lamig, hindi ako pwedeng maligo. Pero, meron yung times na tatamarin ka talagang maligo kapag ganitong 10 degrees yung lamig dito sa Baguio. As in, malamig talaga, lalo na kapag gabi o kaya madaling araw. Kaya, kapag maaga yung duty mo, o kaya yung work mo, ay, tapos wala ka pang heater, naku! Kaya, gagamit na din tayo ng electric fan heater. Kasi sa 10 degrees, 10.8 degrees, bababa pa ang temperatura. Kaya, ito ay magiging useful, portable siya, at pwede nyo siyang gamitin kapag aakyat kayo sa Baguio. Alam nyo, i-unbox natin to kasi excited talaga ako na gamitin ito since it is the best time na taglamig ngayon. Kaya i-open na natin itong electric fan heater. O, di ba? So, first time ako magkaroon ng fan na may heater para hindi ako ginawin sa gabi, sa umaga, sa hapon. So, eto na nga, itetry natin, itetesting natin kung gaano siya ka-effective. Ayan. So, parang malamig. Ewan ko kung malamig siya. Pero naka-on siya eh. Yeah, medyo ano siya, warm. Pero try natin itong 1. Ayun, ramdam ko na yung init. As in, ramdam ko na siya. Oh, galing! Pero ayoko siyang patagalin, baka syempre, baka masira agad. So, hinay-hinay lang. So, as in, no, parang dryer siya sa sa may bathroom pag pupunta kayo sa mga fast food. O, di ba? Yeah. Mainit siya. So, effective ito. Ayan, no? Effective itong electric fan, heating electric fan. Mainit siya. Sa 1 pa lang yan, ha. So, kapag i-turn on natin yung 2, ang magiging effect niya is parang ganito. Wait lang. Ayan. So, parang, yeah, mas mainit to. Pero nagtakot ako baka mag-overheat. Kaya, i-1 lang muna natin. 1. And then, try ko nga to pag so ganito siya. Oh, ganyan yung off. And then, so ganun pala siya. So, first time, sorry eh. So, ganyan lang siya. And then, i-off na lang natin ng konti. Ayan, i-off natin kasi medyo okay na yung room na painit na natin. Yan. O, di ba? Kaya, I also advise you na pwede rin kayo magdala ng ganito kapag aakyat kayo ng Baguio kasi nga malamig. Para naman mainitan kayo and hindi kayo ginawin. Lalo na kapag hapon, kapag gabi, o kaya madaling araw, no? So, yes, I therefore conclude, effective siya. Pero, handle it with care, use it with care para, alam mo yon, tumagal siya. Regardless of brand, basta marunong kang gumamit, marunong kang mag-alaga, tatagal yan. Kasi kahit na dekalibre o kaya branded yung ginagamit mo, kung hindi ka marunong mag-alaga, wala din. Kahit na hindi siya branded, basta marunong ka talaga mag-alaga, tatagal talaga yan. At parang mas tatagal siya kaysa sa mga branded na mga appliances. At eto naman yung small fan, pero hindi siya heating, ha. So, effective siya kapag summer lang. O kaya kapag mainit talaga, sobrang init. Okay, so, thank you for watching. I hope na nag-enjoy kayo dito sa video. And I hope may natutunan kayo. Kasi, as in, sobrang lamig ngayon. And sana, meron kayong nakalap na information kapag pupunta kayo dito sa Baguio. Such as magdala ng jacket, magdala ng portable heating electric fan. Yan. Tsaka, iwasan yung mag-shorts para hindi kayo lamigin. Hindi lamigin ang mga focallia, mga ganyan. Okay? So, thank you guys. Always stay safe and have a nice day.